Pagbukas ko ng mata, ramdam ko pa ang tremble ng eroplano. Sabi ng pilot, cabin crew, prepare for landing. Pero sa loob ko, parang yung puso ko ang bumabagsak. Maaga ang umaga, yung tipong kulay peach pa ang langit, parang nagpipigil ng luha. Naririnig ko ang paghigop ng hangin mula sa vents. Maliwanag, sterile, malamig. Tumingin ako sa bintana. Ang siyudad, parang mosaic ng mga ilaw at desert beige. Ang daming rooftop, ang daming kalsada, parang maze. At mauhulog ako doon. Habang lumalapit sa runway, napahigpit ang kapit ko sa armrest. Eto na, sabi ko sa isip, eto na talaga. Naramdaman ko ang bagsak ng gulong, yung konting bounce. At habang nag-slow down ang eroplano, parang nag-slow down din ang takot ko. Hindi mawala, pero nagiging manageable. Marami ang nagsasabi, masaya sa abroad. Pero hindi nila sinasabi na kasing laki ng sahod ang takot, na ang pinakaunang kabuhayan mo ay ang tapang mo. Pagdating ng landing, doon ko na-realize, wala akong exit strategy. Wala akong easy call kung sumuko ako. Wala akong comfort zone na pwede kong balik-balikan. Kung may undo sana sa buhay, baka yun ang hinanap ko. Pagbukas ng cabin door, pumasok ang parang tuyong hangin. Iba ang amoy, iba ang texture. Hindi humid, parang may powder sa hangin. Desert. Naglakad ako kasama ng crowd. Ang hall ng airport, malawak, malinis. Polished floors na parang salamin. Rinig ang echo ng bawat gulong ng maleta. May signage, passport control. Hindi ako huminga ng normal hanggang makarating ako roon. Ang immigration officer, walang ekspresyon. Tinignan ang passport. Tinignan ako. Purpose of visit. Work, sagot ko. Stamp, thud. Ganun kabilis. Sa carousel, parang patayong funeral procession ng maleta. Lahat dark colors, lahat may kwento. Hinintay ko yung akin. Nang dumating, hinawakan ko agad. Ang bigat. Hindi kilo, responsibilidad. Habang umaalis ako, narinig ko ang isa. Ate, tulungan mo, mabigat. Napaatras ako. Hindi ako umimik. Dito, hindi ako automatic helper. Hindi ako automatic ate. Bago lahat. Pagbukas ko ng pinto palabas, boom, mainit. Pero hindi pawis hot. Parang extractor fan. Parang itinutulak ka pa atras. Humigop ako. May amoy metal, dust at lamp oil. Dubai. Ang skyline, may curve ng sun sa horizon. Ang kulay, ochre, rust, gold. Yung araw, parang nasa 3D. Hindi siya sumusunod sa atin. Tayo ang sinusunod niya. Hoy, may tumawag. Isang babaeng naka-company polo, may hawak na clipboard. Ikaw si... Binasa ang pangalan ko. Welcome! Ingumiti siya. Ako si Jenna. Same building tayo. Don't worry, tutulungan kitang mag-adjust. Salamat, sagot ko. Pero ang totoo, kung wala siya, baka nalaglag na yung puso ko sa semento. Habang nasa loob ng van, nakatingin ako sa labas. Ang kalsada, parang ribbon na walang dumi. Mga bus stop, may aircon. Mga bus, mukhang spaceship. Ang supportive rails ng road, plate steel. Walang graffiti. Walang kalat. Parang picture ng future. Pero ang tunog ng makina, hindi tulad ng jeep. Wala siyang personality. Wala siyang ingay. Parang sterile ang buong ride. Pagdating sa building, puro glass. Receptionist na formal. Security camera na nakatutok. Elevator na walang vibration. Bago. Pinakita ng staff ang room ko. Maliit. Bed. Desk. Cabinet.
Curtains na beige. Walang personality. Parang waiting room ng pagbabago. Nilapag ko ang maleta. Nilagay ang passport sa drawer. Sobrang quiet. Mas tahimik pa sa gabi sa probinsya. Nagpunta ako sa pantry. May bread, may cheese, walang kanin, walang sabaw, walang amoy lang bawang. Ay, kinagat ko ang tinapay. Hindi lasa ang kulang, comfort. Kinabukasan, sumama ako kay Jenna. Tour ko muna yung building bago ka mag-start, sabi niya. Naglakad kami sa lobby. Wooden accent, sinks stainless, lahat minimalist. Ang office floor, parang museum. Ang daming computer terminals, mga mukha ng iba't ibang lahi, iba't ibang kulay, iba't ibang accent. Don't be intimidated, bulong niya. Lahat tayo dumaan dito. Pinapirma ako ng IDs, onboarding papers, security disclaimers. Ang bawat page na sinusulat ko ng pangalan ko, parang beton ng pinatigas na future ko. Minsan ang bilis mag-decide ng buhay. Nag-sign ka lang, tapos na childhood mo. Sa lunch, may nagtanong sa akin, "From Philippines?" "Inoded, yes." He smiled gently. "Welcome. We have many kabayans. You'll be fine." Simple, pero sapat. Minsan, stranger ang unang magpapatibok ng hope. Kung tatanungin mo ako, kung kailan nagsimula ang totoong homesickness, hindi nung umalis ako. Hindi nung sumakay ako ng eroplano. Dito sa unang lunch break, kasi biglang na-realize ko, walang hintay na kapamilya. Walang uuwian na kwarto with childhood memories. Wala. Dito naging solid ang salitang ako. Pag-uwi ko, naglakad ako sa sidewalk. Tile stones, lampposts na parang chandelier. Ang daming tao pero parang ghost images ang lahat. Hindi ko kilala kahit isa. Naalala ko ang streets sa amin. Cracks sa kalsada. Mga naglalarong aso. Jeep fumes. Kaya kahit chaos, may pusong kumakapit. Dito, organized, pero malamig. Nag-video call kami ni Mama. "Okay ka lang ba?" tanong niya. Sagot ko, "Oo." Half true again. "Pag may kailangan ka, sabihin mo lang." I nodded. Pero ang totoo, ayoko magpabigat. Ang luha ko, nakabitin lang. Hindi bagyo, drizzle. Humiga ako. Tahimik. Walang kuliglig. Walang tricycle, walang boses. Naririnig ko lang ang hum ng AC. Parang artificial heartbeat. Dito ko naramdaman ang tunay na abroad. Yung lumalawak ang mundo habang lumiliit ang pakiramdam mo. Ayusin ng documents, training modules, route familiarization, grocery na walang bagoong, pag-commute na walang ingay. Mga mukha sa train, non-familiar. Ang araw-araw, parang puzzle. At ako, ang lost piece. Dumating ang message, salary credited. Tumingin ako sa amount. Mas mataas kaysa last job. Pero imbes masaya, kinabahan ako. Kasi may bagong standard, new pressure, higher expectations. Pinadala ko agad ang remittance, walang hesitation. Naiiyak ako pero hindi sa lungkot. Tinawag ako ng supervisor. "Your performance is good, but we need more initiative. Fast pace here." Napahawak ako sa armrest ng chair. Ganito pala sa abroad. Walang trophy sa basic competency. "Yes, noted," sagot ko. Hindi sinungaling. Determined. Si Jenna, tinanong ako, "Wanna walk outside? Sunset's good." Lumabas kami. Ang araw, orange plate na bumababa sa sun skyline. Ang hangin, warm, hindi humid.
Tila parang blow dryer, pero aesthetically pleasing. May hirapan ka, sabi niya, pero sana yan. Think long term. Tumanggo ako. For once, hindi ako natakot. Akala ko ang change big gesture. Pero minsan, walk lang sa sidewalk ng bagong lungsod. Ang fear nagiging memory. Ang memory nagiging muscle. Ang muscle nagiging strength. Kinabukasan, lumabas akong mag-isa. Walang guide, walang kabakay. Ang kalsada, tahimik. Ang araw, white hot. Ang building, shimmering sa heatwave. Tumawid ako ng intersection. Walang nag-utos, walang kasama. Pag-apa ko sa kabilang sidewalk, narinig ko ang sarili kong isip. Aba, kaya ko pala. Kahit mag-isa.